Pagbati po sa inyong lahat mga kababayan, Just Vlog po, nagbabalik. Napakatitindi po itong mga lumalabas na balita po ngayon mga kababayan. Katulad ng utak daw mga kababayan at ang nasa likod ng pagbaliktad ng 4 na Marines ay ang kampo di umano ni Martin Romualdez mga kababayan. Yan po ngayon ang kumakalat ngayon sa social media at ito po mga kababayan ay tiniyak, sinigurado ni Ombudsman Boying Rimulya mga kababayan. At ito po nga po ang balita, babasahin po namin sa inyo mga kababayan. Ombudsman versus Romualdez. Naniniwala si Ombudsman Boying Rimulya na si dating House Speaker Martin Romualdez ang nasa likod ng recantation ng ilang dating sundalo na nagsiwalat ng umano'y maleta delivery scheme. Ayon kay Rimulya, sasampahan nila ang mga ito ng kaukulang kaso. At para matiyak natin ang buong detalye na yan mga kababayan, mismong si Ombudsman Boying Rimulya ay mapakikinggan natin at mapanonood natin sa pagkakataong ito. Posible na ang kampo po ni Martin Romualdez ang nasa likod sa Siyempre! Sino pa? What we're talking about? So you think The camp of former Speaker Romualdez, his lawyers, his strategists, his advisors, yung mga tumutulong sa kanya, kasama na yan. I wish I could give the other names, but huwag muna. Saka na natin sabihin yung mga ibang pangalan. mga they're chipping away the... Oh, they're trying to do it, yeah. They're trying to do it. Okay. They're desperate. Sir, just to clarify, you're saying po na posible na ang kampo po ni Martin Romualdez ang nasa likod sa Siyempre! Sino pa? Sino pa ibang nakikilabot sa nag-recant yan? O, di ba? Yun mga kababayan maliwanag po yung sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya sa tanong kung posible na ang nasa likod ng ginawang recantation ng 4 na dating sundalo na bodyguard ni Zaldico ay ang dating Speaker Martin Romualdez. At ang sagot niya, siyempre, sino pa ba? Yan ang sagot ni Ombudsman Boying Rimulya, mga kababayan. Malinaw po yan mga kababayan. Ito po mga kababayan, ang nangyayari po ngayon, ganito po kasi yan mga kababayan. Hindi po ba't si Boying Rimulya ay nagpapresko noon na ang sabi niya, malapit nang makasuhan ng patong-patong na kaso itong si dating Speaker Martin Romualdez, mga kababayan. At ang naging basihan po nila dyan ng pagsasampa ng kaso o pag-build up ng kaso ay yung testimony ng 18 na Marines, pero yung 8 lang doon ang inuna na kinausap at inimbestigahan mga kababayan. May nangyari pa po dyan na mga walkthrough. Nag-tour po sila, mga kababayan, doon sa sinasabi nila na kung saan nila idiniliver ang mali-maletang pera. Halimbawa doon sa Forbes Park, mga kababayan, pumunta sila ron. Di ba alam nila yung daan? Siyempre, kapag ikaw ang nag-deliver, alam mo kung paano pumunta ron. Alam mo kung saan mo ibinaba. Kabisado mo ang bawat detalye mga kababayan. At yun nga po ang ginawa ng ombudsman. Dinala po nila itong mga Marines na ito sa lugar kung saan sila nag-deliver mga kababayan. At mamaya po patutunayan natin yan. Na yung sinabi natin na nagkaroon ng walkthrough na talagang pumunta sila sa lugar kung saan sila nag-deliver ay nangyari yan mga kababayan. At nung maisagawa na yan, matiyak nila at napatunayan nilang totoo ang sinasabi ng mga
sundalong ito, mga kababayan, yung mga dating sundalong ito, mga kababayan, dito na po nabuo ang pasya ng ombudsman na kasuhan ang dating Speaker Martin Romualdez, mga kababayan. At dito na nga po nagsimula ang offer o kaya ay alok. Sabi nga, mula sa 5 million hanggang 10 million, ngayon po ay umaabot na ng 25 million para lang bumaliktad sila at bawiin ang kanilang naging unang pahayag, mga kababayan, at palabasin na lahat ng kanilang mga sinabi, pati yung mga nagmalasakit sa kanila, ngayon ay itinuturo na, mga kababayan, at pinasasama na, katulad ni Senator Marcoleta at ni Mike Defensor, mga kababayan. Ngayon, dahil natiyak na natin, itong sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya na ito, mga kababayan, mahalaga ito, mga kababayan, kasi dito, mga kababayan, nakikita natin na talagang desidido sila. Kung talagang desidido, kung hindi po moro-moro ito, mga kababayan, baka kasi moro-moro na naman yan, nakasuhan si dating Speaker Martin Romualdez, kasi lumalabas dito, mga kababayan, ang may pakana ng pagbawi ng testimonya nitong mga apat na dating sundalong bodyguard ni Zaldico ay si dating Speaker Martin Romualdez. Alamin natin, totoo kaya yung sinasabi natin kanina at yung alok na pera para bumaliktad ang mga ito, mga kababayan? Pakinggan naman natin ang panayam kay Attorney Baligod, mga kababayan. Ito po yun. May naiwan na 5. Ayan. Will be coming here also. Okay. So yung tatlo dun sa apat na nag-retract ay kasama dun sa 8 na basis nung ombudsman. Kasi yung sa ombudsman naman kasi, sabi sa akin, Sa makatwid, mga kababayan, dito kinukumpirma ni Attorney Baligod na yung apat na yon na nakamask, mga kababayan, kasama talaga sila doon sa 18 na dating sundalo na tumayo, mga kababayan, at nagsalita, nagsiwalat ng pag-deliver nila ng mali-malitang pera, mga kababayan. Kumpirmado po yan na sila talaga yan, mga kababayan. sir, can we randomly select Opo. from the 18 kung sino yung i-interviewin namin? Ayun, dito lumalabas, mga kababayan, yung sinasabi natin, yung pagpili nila, randomly select sa mga i-interviewin natin, at ang una nga po nilang in-interview ay yung 8, mga kababayan. Tuloy pa natin, ha? Opo. Sige, tapos, so, pwede bang sa date na ganito, si Juan de la Cruz, sa araw na ito, si ganito naman, ganyan. Pagkatapos nilang ma-interview yung 8, Ayan. sabi nila, attorney, kontento na kami dito sa 8. Kontento na kami dito sa 8. Ibig sabihin, mga kababayan, yung mga narinig nilang salaysay at testimonya nitong 8 pa lang, dahil nga nung nakaraan, mga kababayan, ay narinig natin na yung testimonya ng 8, yun ang gagamitin na basihan para kasuhan si Martin Romualdez, mga kababayan. Ibig sabihin, mga kababayan, ay matibay at mapanghahawakan ang kanilang mga pahayag o testimonya, mga kababayan. Tuloy pa natin. Anong plano nyo doon sa 10? Sabi Oo. ko, sa kwan na lang, pagdating ng pre-trial conference, ipapasok yung affidavit nila. So okay naman yun. Normal yun sa practice, sa law practice. And then, ang ginawa pa ng ombudsman, dito sa 8, pipili kami ng ilan para i-walk through namin kung Ayan yung sinasabi ko kanina, mga kababayan. Talagang dinala sila sa mga lugar kung saan sila nag-deliver. Titignan kasi nila kung totoo yung kanilang sinasabi, kung alam nila at kabisado nila yung lugar. Diretso pa. kung yung sinasabi nilang nag-deliver sila. So, ang ginawa, sila kayo sa van, isa-isa,
sige, sabi niyo, pumunta kayo sa ganitong address sa loob ng Forbes Park. Ituro mo kung paano pumunta. So, ganun, naka-video, may kasamang mga ombudsman lawyers sa loob, pati driver, abogado rin, ha? So, ayun, sir, yan yung address na ganito. Yung next, itong address saan? Sir, dito tayo liliko, ganyan. So, alam nila. Kaya tumawag sa akin yung isang mataas na opisyal ng ombudsman. At sinabi, kontento kami. Ayun, mga kababayan. Pagkatapos ng walkthrough, mga kababayan, napatunayan nila, talagang totoo yung sinasabi nitong mga dating bodyguard ni Zaldico na nag-deliver ng pera sa mga lugar na binanggit nila sa presscon at sa investigasyon sa Blue Ribbon. Napatunayan nila na totoo, kaya sinabing kontento na sila. Kasi yung mga detalye na sinabi nila at pinuntahan nila, nagkatugma-tugma yun, mga kababayan, diretso pa. And then, nag-press con na ang ombudsman. Ayun, kaya nagpa-presscon noon ang ombudsman, mga kababayan, at sinabing yung salaysay ng 8 Marines, ex-Marines, ang gagamitin para kasuhan ang dating Speaker Martin Romualdez. Sa kasawiang palad, mga kababayan, hanggang ngayon ay wala pang kaso laban kay dating Speaker Martin Romualdez, mga kababayan. Tuloy pa. Yun. And then, sir, yung pati, so yung apat, bakit po kaya nag-report? We will hold a press conference tomorrow para ma-contextualize ito. Kasi matagal ito na nangyayaring ligawan. May mga offer, 5 milyon, Ayan. mas ng 10 milyon. And Who's then- offering what and bakit Yes, po? makikita yung mga nag-o-offer. No? Nandun sa text kasi eh. Yun, mga kababayan, ha? Matagal na yan pala na nangyayari na may nag-aalok ng 5 milyon, 10 milyon, at dito sa huli, mga kababayan, inalok pa raw nila di umano ng hanggang 25 milyon at makikita sa mga text message kung sino at ano ang pangalan nitong mga nag-alok, mga kababayan. Diretso pa. Kasi yung isa sa kanila, tinanong, saan ba galing yung, sino ba yung financier mo? So, tinext nung nag-uudyok sa kanila kung sino. Ganon, no? At bigyan ko kayo ng isang pahapyaw lang muna para ma-contextualize. Ayan, ipapakita, mga kababayan, ha? Merong isa nga dyan. Ito, yung text na sa akin. Isa dun sa apat? Oo, isa doon sa 4. Ayan, takpan ko lang yung picture. Sige po. Ang sabi niya. Mga anak ko, sir, pinadala. Sorry, sir, sa nararanasan kong temptasyon ngayon, sir. Mga kababayan, umamin yung isa doon sa 4 at humingi ng paumanhin kay Attorney Baligod na sinasabing, sorry sir, sa nararanasan kong temptasyon ngayon. Ibig sabihin, talagang may nag-o-offer sa kanila. Ikaw ba naman ang opera ng 25 million, mga kababayan, para bumaliktad ka lang at mayroon pang security ang pamilya mo? Hayahay, mga kababayan, mahayahay. Tao lang din naman ang mga yan, mga kababayan. Tuloy pa natin. Mga ganun, Temptation no? referring to offer po ng pera. Yes, and marami pa po yan. Maraming Attorney, marami pa raw. ito, katulad niya, mga text na screenshot ng mga nag-o-offer. Mamaya po ulit. Sige, attorney. Ayun, mga kababayan, ha. So, maliwanag na po, mga kababayan, at lumilinaw itong mga pangyayari ngayon. Kaya nag-recant, bumaliktad, at binawi ang unang testimonya nitong 4, mga kababayan. At doon sa 4 na yon, mayroong isa na tila baga naninindigan pa. Pero itong 3, mga kababayan, batay dito kay Attorney Levi Baligod, talagang nadala sila ng maleta, mga kababayan, at nasilaw sila sa pera, kaya sila ay bumaliktad
ipinakita po yung mga ebidensya ng mga text message ng suhol o kaya offer, mga alok na pera na umaabot pa hanggang sa 25 million, mga kababayan. Ganun po katindihan. Ganito po kasi yan. Kapag kasi walang bumaliktad sa kanila, tuloy-tuloy ang kaso. Kapag may bumaliktad sa kanila at sinabi nilang hindi totoo yung mga pinagsasabi nila noong una, hindi makakasuhan si Martin Romualdez. Ano pa? Lahat ng mga binanggit ng mga dating sundalong ito na nabigyan nila ng pera, kasama na dyan ang mga congressman, mga senador, at lahat-lahat na mga kababayan, mababaliwala lahat yan dahil nga po meron pong bumaliktad sa kanila, mga kababayan. Ganyan po mangyayari dyan, mga kababayan. Kaya nakakadismaya po ito sa panig ng mga Pilipino at mga kababayan natin na naghahanap ng katarungan, katwiran at katotohanan, mga kababayan. Pero mga kababayan, huwag po kayong mag-alala dahil sa meron po tayong malaking pag-asa sa paghahanap natin ng katarungan, mga kababayan. Meron tayong higit na hukom na magbibigay sa atin ng katarungan kung hindi na natin maaasahan ang hustisya sa ating bansa, sa administrasyong ito na pinatatakbo, mga kababayan, ng mga bendalo, mga kababayan. Pero sana naman ay maging totoo itong si Ombudsman Boying Rimulya kung talagang totoo itong sinasabi niya rito, mga kababayan. Kasi parang nagbabanggaan po Nagbabanggaan ang ombudsman at ang kampo ni dating Speaker Martin Romualdez, mga kababayan. Ganito po kasi ang nagiging senaryo dyan, mga kababayan. Parang ombudsman versus Romualdez ang nagbabanggaan ngayon. Yung sinasabi ni Atty. Balikod at ang sinasabi ni Ombudsman Boying Rimulya, kung napansin ninyo, mga kababayan, mayroon pong mayroon pong katotohanan yung sinasabi ni Ombudsman Boying Rimulya. Sino pa ba ang gagawa niyan? Kung hindi ang dating speaker. Ito naman si Atty. Baligod, marami talaga ang nag-aalok, nag-o-offer ng pera, malalaking halaga para lang bumaliktad itong mga dating sundalo na bodyguard ni Zaldico, mga kababayan. Beno, binigyan lang namin kayo, mga kababayan, ng updates tungkol sa mga nangyayaring kaganapan po ngayon sa ating bansa, lalong-lalo na po dyan sa flood control scandal, napakalaking nakawan sa kasaysayan ng ating bansa, halos trilyon. Sana makamit natin ang katarungan at hustisya na pinakaaasam nating mga Pilipino, mga kababayan. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyong lahat.